rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tutukan ng mga walang prenong aksyon. Huwag na huwag bibitiw dahil aarangkada na. Isang ina sa Pangasinan, inalay raw ang anak sa demonyo. Binabanggit na niya na in Ilocano, indaton ko, te anak ko kini Diablo, meaning niregalo niya yung kanyang anak kay Diablo. Tagtad ng taga. Nakita ko yung pinto, nakaangat ng kaunti, ganun lang. Ang ginawa ko, pilit ko talaga hinila yung pinto. Nakita ko na nga siya, nakatalikod. Puro dugo na nahiga niya. Sa kamay ng biktimang si Maria Lynn, may nakuhang hibla ng mga buhok na posible daw galing sa salarin. Nasamsam na mga nakaw na parte ng sasakyan, pinagpartihan at pinagkakitaan ng mga HPG. Marami ito, sir. Nasa 2 truck to, sir. Yung mga ebidensya, sir, ibinenta. Isang kapitan sa Tarlac, binuhay ang mga patay ng empleyado. Napag-alaman naming namamahinga na pala ito sa kasalukuyan. Sinwelduhan po siya ng 5,000 within 20 days. Ito ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. Tutok, Tulfo. Lagi raw may kausap ang inang si Marivic, pero di naman nakikita. Kaya pala, demonyo ang kasalamuha at may kasunduan pa sila. Huling linggo ng Nobyembre, naniningil raw ang kausap ni Marivic. Ang inalay ng ina sa kampo ng kadiliman. Walang iba kundi sarili niyang anak. Tahimik, banal. Yan ang katangian ng Barangay Radon, San Fabian, Pangasinan. Ang bayang ito, isa rin pala sa mga paboritong pasyalan ng mga relihiyosong Romano-Katoliko. Pero sa likod ng kabanalan at kapayapaan, may gumagala raw ng masamang espiritu. Sa maliit na barong-barong na ito, may namamahay raw na misteryosong espiritu. Dito namumuhay ang mag-asawang Romualdo at Marivic Abata, kasama ang 2 nilang anak na edad 10 at 3. Si Marivic, tikas na madasalin. Kabisado na raw nito ang bawat pahina ng Biblia. Subalit tila may kumukontra sa kanyang pananampalataya. Dahil sa tuwing nag-iisa, may kumakausap daw sa kanya. Mga bulong ng Diablo na tila may inuutos. Ginagawa niya palagi yun eh. Pag nagsasalita siya mag-isa, nagdadasal, biglang umiiyak siya, gano'n, na nagdadasal. Pero palagi niya pinaano yung mga demonyo. Bagay niya ako pinakalaban, sabi niya. Nobyembre 22, habang nasa trabaho ang asawa ni Marivic, muli na namang dumalaw ang misteryosong kausap. Nasaksiyan ito ng kapatid ni Marivic na sina Junie at Jocelyn. Inaawat ko siya kasi hindi rin ako makatulog kasi pag naggaganon na ngayan na ako. Nang oras na ito, tila raw nakikipagtalo si Marivic sa di nakikitang kausap. Maya-maya pa, bigla itong nanahimik. Kasabay ng pananahimik, narinig ang malakas na iyak ng bunsong anak na si Makmak. Narinig ko umiyak yung bata. Tinawag
tinawag ko yung kapatid ko. Salin, sabi ko, tignan mo nga, sinasakal yata si Makmak, sabi ko. Mula sa bintana, nakita ng kapatid ni Marivic na sinasakal nito ang 3 taong gulang niyang anak na si Makmak. Sinilip ko muna sa bintana. Kala ko sinasakal kaya pumasok na ako. Yun. At nang bahagya itong lapitan, sumisirit na ang dugo mula sa liig ng bata. Ginigilitan pala ni Marivic ang liig ng anak gamit ang isang itak. Pinalo ko siya dito, bato. 2 beses. Palakas talaga. Ang isip ko kasi, doon na matutumba. Kasi nabiglan ako sa dugo. Rumisponde ang mga kapitbahay. Kasi nung buhat-buhat ko pa, madam, kala ko malit lang. Pero nga yung nangalay na ako, tapos bumaba ng konti yung kamay ko, yung leg niya. Yung pala kuntin lang nakakapit sa leg niya. Subalit sa lalim ng tama ng itak sa liig ni Makmak, agad na rin itong pinawian ng buhay. Yung bata nakalaylay na wala na talagang buhay. Bago nakita ko yung sugat niya na kalaki-laki sa liig, pinabuti rin na huwag nang dalhin sa hospital. Dinakip si Marivic ng mga otoridad at nang usisay ng mga pulis kung bakit niya pinatay ang sariling anak. Sinabi nito may ibinulong daw sa kanya ang dyablo, ang ialay ang dugo ng kanyang anak. Salita siya ng salita na binabanggit na niya na in Ilocano, indaton ko ti anak ko kini Diablo, meaning niregalo niya yung kanyang anak kay Diablo. Sa pagpunta namin sa burol ni Makmak, may malalim kaming nadiskubre. Ang misteryo palang bumabalot sa krimen, hindi dahil sa Diablong bumubulong kay Marivic, kundi dikta ng sakit sa isip na napabayaan. Mula nung kinasal kami, talagang diretso ko nang pinapagamot yun. Siyempre, mahirap lang naman kami. Nauubusan din ng budget dahil mahal din yung gamot. Kaya sumumpong na naman. Siguro nagkulang din kami sa pagbabantay. Pero di rin namin in-expect na gagawin niya sa mga anak niya. Kasi mabait din naman siya. Batay sa medical certificate ni Marivic, schizophrenia ang kanyang karamdaman. Isa itong sakit sa isip na nagbubunga ng kakaibang delusyon at imahinasyon. Sa local language na praning, mainitin ang ulo, yung mga kakaiba ay kinikilos. Minsan nagsasalita mag-isa, o kaya yung pananamit, iba hindi tugma, no? O kaya tumatawa sa sarili. Iyan ay mga iba-ibang manifestation ng ganitong disorder. So, hindi nila napapansin kung ano yung ginagawa nila. Kumbaga, wala sa wisyo talaga. Oktubre 15 pa ang petsa ng huling check-up ni Marivic. Kinakailangan niyang bumalik matapos ang 1 buwan. Pero, dahil sa kahirapan, hindi na nito nagawa pang bumalik sa doktor. Naubos na ang gamot at kasabay nito ang paglalaho ng katinuan sa pag-iisip. Ang dahilan kaya napatay nito ang sariling anak. Yun nga, nung pumalto siya ng paggagamot, bumalik sigurado yung pagka-psychosis niya. Tsaka noon niya nagawa yung hindi dapat gawin. No? But I'm sure, nung hindi na niya iniinom yung gamot niya, may mga ibang milder symptoms bago siya manakit ng iba. No? Siguro, hindi niya nakakatulog ng maayos o nagiging balisa. At siguro mas matindi yung pagsasalita sa sarili o yung mga boses niyang nadidinig. Na siyempre hindi naman alam i-assess yun ng mga people around her. No? Habang gumugulong ang investigasyon, pansamantalang ikinulong si Marivic. Naisampa na kasi ang kasong parricide laban sa kanya. Hindi naman naitago ni Romualdo ang dobleng sakit na nararamdaman para sa pamilya. Tinabla ko na rin sa korte. Parang ano na sa mental ganoon para malibre naman ako sa kuan kasi wala kaming financial nga sa panggagamot. Hanggang sa kuan na siguro yun, hanggang sa gumaling na rin siguro doon. Para kung halimbawa gumaling, kung babalik pa rin siguro dito sa bahay ganoon. Ang masaklap nang dalawin niya si Marivic sa kulungan, hindi na siya nakilala nito. Ako naman ang
asawa niya, hindi naman natin sasaktan. Oo. Hindi raw niya ako asawa. Iba yung asawa ko, hindi ikaw. Kaya na lang magpailang. Handa sanang umayuda ang DSWD ng San Fabian, pero huli na ang lahat. Nakafile na pala sa korte. So yung plano ng office na dadalhin siya sa hospital tomorrow ay hindi yun matutuloy. Dahil hintayin pa namin yung court order na ikukumit namin yung pasyente, yung mother ng bata. Sa kabila ng trahedya sa pamilya, si Romualdo umaasang balang araw maililipat na sa pagamutan si Marivic at ang natitirang anak masusi na niyang babantayan para hindi rin ito maging biktima ng diablong nagbibigay ng sakit sa isip ng tao. Tutukan, mag-ina, pinasok ng di kaaya-ayang bisita, patay. Ang ginawa ko, pilit ko talaga hinila yung pinto para makalusot yung ilaw ko saka yung ulo ko. Nakita ko na nga siya nakatalikod. Puro dugo na nahiga niya. Sa gitna ng malakas na ihip ng hangin at rumaragasang mga alon, dalawang bangkay ang natagpuang lumalangoy sa sarili nilang dugo sa barangay Bagong Silang, Calatagan sa probinsya ng Batangas. Nobyembre 24, bandang alas 6 ng gabi, tulad ng nakasanayan, nakinood ng telebisyon sa kapitbahay ang 25 taong gulang na inang si Maria Lynn Sanggalang. Bit-bit ang dalawang musmos na anak na sina Kim at Cristel. Nawawala ngayon ang mahigit dalawang Nung gabi yun, nanonood nung mag-iina. Uwi na sila, sabi nila, kakain muna. Pagkakain nila, bumalik. Pagbalik nila, siyempre nanonood pa sila. Ako naman nakahiga. Pinabayaan ko lang silang manood. Bago tuluyang lumalim ang gabi, umuwi na ang mag-ina sa kanilang tahanan. Hindi ko na sila namalaya nung umalis na sila. Pagbangon ko, wala na ang tao dito, pero ang TV nakabuka. Bandang alas 3 ng madaling araw, habang nahihimbing ang mag-ina, may kung anong hangin na pumasok sa kanilang bahay at niyanig ang tahanan ng mga Sanggalang. Sa lakas ng iyak, nagising ang kapitbahay na si Fidel at agad sinundan ng munting tinig. Umihi po ako. Nagigising po, may umiyak na bata. Ayun po, sabi ko parang bata po yun. Hindi ngayon bagar na eh. Nilabasan ko po. Sabi ko, anak po ito ng pamangkin ko eh. Kaya kinuha ko po. Nakita raw niya sa kalsada ang isang taong gulang na anak ni Maria Lynn na si Cristel. Tinatawag ko po yung ina. Hinahanap ko po, wala sa kanilang bahay. Ngayon po, nung hindi ko po makita, iniyakyat ko po yung bata dito sa itaas, sa lula. Pero wala raw lumalabas sa pinto, kaya dinala na lang ni Fidel ang bata kay Aling Josefina. Anong yung tulog na kami mga madaling araw na ito, yung bata, inakyat dito yung kapitbahay namin. Dahil iyak ng iyak daw, nandiyan sa kalsada. Nag-aalala si Aling Josefina sa umiiyak na bata, kaya muling binalikan ang bahay ni Maria Lynn. Pagsilip pa lang sa pinto, tahimik ang paligid pero tila may nauna na raw bisita. Hindi naman ako mapakali, bumaba na ako mag-isa. Hanapin ko tingnan ko dun sa bahay nila, katok ng katok ako. Wala naman sumasagot. Hindi makita ko yung sinilas na mag-ina dun sa may pintuan. Tapos, ang ginawa ko, bumalik ako dito. Pagbalik ko, kinuha ko ang ilaw namin. Tapos, baba na naman ako ulit. Ako lang mag-isa. Tapos, nung nakita ko yung pinto, nakaangat ng kaunti. Ganun lang. Ang ginawa ko, pilit ko talaga hinila yung pinto para makalusot yung ilaw ko saka yung ulo ko. Tama nung ilusot ko yung ilaw, saka yung ulo ko nakalusot ng gano'n. Ito, nakita ko na nga siya nakatalikod.
Puro dugo na nahiga niya. Nang mapasok ang tahanan ni Marilyn, natagpuang naliligod sa sariling dugo ang babae. Pati ang 6 na taong gulang na anak niyang si Kim, tad-tad ng taga. Di na tinubuan ng awa ang gumawa. Kaya gusto ko po sa kanya ay sa kanilang mag-ina, sila po yung mabigyan ng katarungan ng kanilang pagkamatay. Nabait po ng aking mga anak. Mayroon po lang ng maagang katarungan yung aking anak. At kung meron siyang awa at puso, sana ay makaisip siya na sumukon at tanging isang pares lang ng mata at ng 4 na sulok ng kanilang tahanan ang nakasaksi sa brutal nilang pagkamatay. Ayon sa autopsy report, nagtamo ng 5 malalalim na taga ang biktimang si Marialyn sa ulo at leeg. Tinamaan yung sa may bandang tenga, tumagos sa kanyang bungo at na-expose yung kanyang utak. Hindi na naging sanhi ang pagkamatay. Samantalang mababaw ng mga taga ang tinamo ng panganay na anak na si Kim. Ngunit isang matigas na bagay ay pinukpok sa ulo nito. Isang matalim na bagay na may ilang tulad sa itak na mayroong kawit sa dulo. At di naman sa bata, maaaring hindi bagay na yon na pabaligtad lamang ginamit, hindi yung talim ang tumama. Ang unwanted visitor nila Marialyn, tahimik at malinis daw trumabaho. Malakas po ang hangin. Tapos po yung dagat, malakas ang alon ng dagat. Tapos po pag nahangin, yung puntrapal dito kinakunsyal, na nalakalampag po siya pag nahangin. Yun lang po. Tapos po wala po sa ring mga ingay ng asong natahol. Basta po tahimik. Yung lagabog, maraming lagabog nung gabing yon. Pero dito sa bahay ko, dahil sa sobrang lakas ng hangin, ang akin namang mga bintana ay mga lona lang na nilagyan ng kawayan, walang permanenteng pangsara. So pumapalo yon. Pero yung boses, halimbawa o komosyon, wala talaga kaming napansin na kakaiba. Kaya naman pati ang lokal na pulis ng Kalatagan nahihirapan sa pagtukoy kung sino ang nasa likod ng pagpaslang sa mag-ina. Yung walang testigo at walang nakakita sa gabi, alas 2 ng madaling araw. Kaya kami nahihirapan sa crime laboratory na nakuha namin specimen. Doon na lang po siguro kami unang-unang magbabase. Sa pagsusuri ng otoridad, sa bintanang ito kung saan may nanuyong marka ng dugo, posible raw lumabas ang sospek. Bago humakbang sa kabilang bakod patungo sa kubong ito. Doon sa kabilang bintana, pumasok sa ilayang bintana, lumabas sa kabilang ilayang bintana, nakakanduran, para po hindi mapansin kung mayroong, kasi po doon ay walang ilaw, ay hindi mo mapapansin ng mga tao. Dito rin may nakitang mga bakas ng dugong nanuyo. Tanda na malaki ang posibilidad na dito naglinis ng sarili ang sospek. Trace po ng ebidensya na footprints doon sa may kubo ay nagpaikot-ikot pa po yung suspekto, nagtumigil pa kasi po may mga dugo. Sa kamay ng biktimang si Marialyn, may nakuhang hibla ng mga buhok na posible daw galing sa salarin. Po ng scene of crime operatives ng Socobo, Batangas, may nakuha po sila na hawak ng babae na matay, yung pong mga buhok na aming conclusion doon ay buhok po ng suspect. Kaya naman, bawat residente ay kinuhanan ng sample ng kanilang mga buhok para sa comparative test na gagawin sa Provincial Crime Laboratory Office sa Batangas Police Provincial Office. Hinatid na sa huling hantungan ang mga labi na mag-inang si Marialyn at Kim.
pagsisisi na lang ang tanging nagawa ng haligi ng tahanang nawala ng asawa at anak. Siyempre, kung naandoon ako, kahit mamatay ako, sama-sama kami. Di niya inaasahang mamatay sa isang iglap ang binubuong pangarap. Walang kasing sakit ang dinanas ko. Kung may asawa man siya, may anak at asawa rin siya, na maaaring higit pa ang mangyayari sa kanya sa kawalang yung ginawa niya. Ang naiwang bunso, di na raw niya iwawalay sa kanyang bisig. Sa ngayon, kumakapit ang pamilya sanggalang sa hibla ng pag-asang makakamit ang hustisya para sa mag-ina at matukoy ang nasa likod ng madugo nilang kamatayan. Tutukan, mga parak ng Highway Patrol Group sa Bulacan, bantay sa lakay daw na nasambot ng mga chop-chop na sasakyan. Pagkakahong daw sa DSPG na lapuan lang yung mga karnata ng chop-chop. Nakasamsam daw ng mga nakaw na parte ng sasakyan ang grupo ng Highway Patrol Group sa Region 3. Saludo na sana kami sa inyo, pero imbis gawing ebidensya ang mga nakumpiska, pagkakitaan nyo pala, HPG talaga kayo. Huli at gawing pera group. Very bad yan! Makina, bumper, hood, headlights, side mirror at mugs. Ilan lamang ito sa mga kadalasang ginagasan para magmukhang bago at poging-pogi ang sasakyan. Kaya naman patok ang mga bilihan ng murang bahagi ng kotse, lalo na sa Banawe sa lungsod ng Quezon. Dinarayo ito ng mga motorista para sa surplus na auto parts at accessories. Pero may natutukan kaming dealer daw ng mga parte ng sasakyan sa Purok 2, Kanyogan sa bayan ng Kalumpit, Bulacan, kung saan mas makakamura at makasisiguro sa produkto. Gayunpaman, untouchable naman ang mga nagbebenta nito sa uli. Dahil ang mismong may hawak daw ng bentahan, Highway Patrol Group ng Region 3. Matinding problema ang gumarahe sa bakuran ng magkaibigan ni Joey at Robert. Ang mga sasakyan daw kasing dapat sana'y gagawing pang negosyo, nasa lisihan ng mga sindikato. February 2010, nakakuha ako ng sasakyan. Ang bala ko sana rin sa sasakyan, gawing taxi. Kaso nung medyo kinakapos na ako ng panghulog, pinasok ko sa rent-a-car. Napakagat si Joey sa offer na nakakainganyo. Sa 23,000 pisong alok para sa renta kada buwan, mabilis nakuha ang tiwala ni Joey na nasa mabuting pangangalaga ang kanyang sasakyan. Nagulat na lang daw siya nang hindi na ito maipakita sa kanya nang minsang subukang hiramin. August ko nabigay, September, nung papasok ko na yung cheque, tumalbog. Pinuntahan ko ngayon yung nangyari ng cheque. Yun na nga, sinabi sa akin na nawawala na yung sasakyan. Napakalaki ng epekto. Dapat yung sasakyan sa ngayon sana kumikita na. Ang nangyari, nawala na nga, nagbabayad pa kami. Pati ang kaibigang si Robert, natangayan din ng 3 sasakyan. Actually kasi nung nalaman ko yun, yung kumuha sa amin, nung kaibigan namin na kumuha sa amin ng mga unit, pinatawag ko lahat yung mga nagpasok sa kanya. Kasi nga, hindi niya rin alam kung paano i-explain. Nagkaisa-isa kami na mag-file ng kaso doon sa rent-a-car na kumuha sa amin. Nitong mga nakaraang taon, tumaas ang insidente ng carnapping sa bansa. Pero sa pagkakahuli ng notorious carnapping syndicate na Dominguez Brothers noong Pebrero, nagminor ang mga kawatan ng sasakyan. Pagpasok nitong taon, 60% ang ibinaba ng bilang ng mga sasakyang ninanakaw. Puspusan pa rin daw ang ginagawa nilang pagtugis sa mga pinaghihinalaang sindikato. Sa statistics namin, bumaba ang carnapping mula noong January up to this month, November, as against last year, for the same period. Last year, we recorded 1,855. And ngayon is we only have about 700 or 721 to be exact. Lahat ng units, ang PNP units sa Metro Manila, pinagsama-sama yun, ang focus nila is to identify carnapping groups. Nawawala
Dalawang truck ng mga chop-chop na nakaw na sasakyan. Noong ika-15 ng Nobyembre, ang untouchable na bilihan ng mga pyesa pinasok ng mga operatiba. Isang malakihang raid sa warehouse ng mga chop-chop na sasakyan ay sinagawa sa Kalumpit, Bulacan. 5 truck na mga parte ng sasakyan ang nasabat ng anti-carnapping unit ng Camp Karingal at ng Region 3 Highway Patrol Group o HPG. Pero isang tip ang ipinabot sa amin. Ang nasamsam sa dambuhalang operasyon, kinarni raw ng mga buhaya. 2 truck daw ng surplus parts ang tinangay at naipakilo na ito ng mga kawatang may baril at tsapa. Marami to, sir. Nasa 2 truck to, sir. Yung mga ebidensya, sir, ibinenta. Pero ang nakapagtataka, wala raw kaalam-alam ang mga nakatataas sa pamumuslit na ginagawa ng mga tauhan. Dali-daling nagsagawa ng investigasyon ng aming team. Huling-huli sa aming kamera ang pag-amin ng mismong ahente ng pulis na tumulong magbenta ng nakumpiskang chop-chop. Uraunggaw sa DSPG na lakuha nilang mga karnada ng chop-chop. Mariin namang itinanggi ng pamunuan ng Highway Patrol Group ng Region 3 ang aligasyon laban sa kanila. Pinupukol lamang daw sila ng mga kalaban dahil sa matagumpay na operasyon. As far as our section is concerned, yung natanggap namin na i-turn over dito is 5 trucks. Ibig sabihin, 5 balik yung truck. Yun naman po, yung kakamada doon sa hindi naman yun yung sinisiksik nila. Kung meron man nag-allege na merong bentahan ng ganun, siguro yung tao na yun dapat magsampa ng formal complaint niya para masagot din naman namin. Pero nang ipresenta sa amin ang mga nakumpiska, mukhang kalat-kalat na ang ebidensya. Pasok pa kaya ito sa mga inventaryo nila, bossing? Doon sa bilang namin, 5 truck, nandiyan naman po sa amin yung mga pyesa na nilagat dito sa amin. Agad namin itong ipinagbigay alam sa pamunuan ng anti-carnapping unit ng Camp Karingal na siyang kasama ng mga inireklamo sa operasyon sa Kalumpit. Pero tikom sila sa pagbibigay pahayag hinggil sa mga aligasyon laban sa HPG ng Region 3. Hayaan na raw munang tumakbo ng maayos ang investigasyon sa kaso. Sa kabila nito, hindi raw sila mangingiming sampahan ng kaso ang mga nagkasala sakaling mapatunayang nagkaroon ng anomalya sa pagtatago o pagbebenta ng ebidensya. Lagi po kaming handa, 24 oras po, 24/7 yung opisina natin. Any information na bibigay sa atin, constant naman po yung coordination natin with local police and the regional highway patrol unit ng bawat region dito sa atin. Yun po kasi ang mandate naman natin talaga pagdating doon sa implementation at enforcement ng anti-fencing law natin, aside from the enforcement ng anti-criminality yung ginagawa natin sa Metro Manila. Ayon naman sa pamunuan ng Land Transportation Office o LTO, mabigat na parusa ang maaring ipataw sa sinumang mahuhulihan ng mga nakaw na sasakyan. Sa police matter kasi, pag ikaw ang pinag-abutan ng nakaw, ikaw ang pinipigil sa ganung kaso. Tsaka pala sa mga investigasyon na gagawin, lilitaw yung nabili mo lamang talaga yung sasakyan na hindi mo alam na nakaw. May paraan daw para makaiwas na makabili ng sasakyang produkto ng chop-chop. Pag po binibisita ninyong mga, sabihin natin chassis number, may dokumento pong ipakikita niya. Pag nagtatali sa aktual na numero ng chassis, halimbawa chassis o kaya motor, ayun, pag nagtatali, okay lang yun. Pero bago kayo bumili ng sasakyan, kailangan i-verify muna sa LTO kung ayos naman yung mga sasakyan na yun. At doon ninyo maiiwasan na makabili ng nakaw. Itinalaga ang kapulisan sa kanilang pwesto para gampanan ng maayos ang tungkuling bantayan ng mga mamayan mula sa masasamang loob. Pero kung ang pagpapatupad naman pala nito ay may halong bantay sa lakay, pues wala kayong karapatang humarurot ng yabang sa likod ng mga papuring ginagawa nyo namang palang iligal na hanap buhay. Tutukan, kapitan ng isang barangay sa Tarlac.
bumubuhay ng patay? Naniniwala ho ba kayo na ang mga tao na nagtrabaho ay isang patay? Sinwelduhan po siya ng 5,000 within 20 days. Mapaordinaryong tao, uniformado at nasa pwesto. Bantay sarado kami sa mga lumalabag ng batas at karapatang pantao. Kaya ayaw mo rin kami tulungan. Paano ka namin tutulungan? Sa tahimik na barangay ng Balingkanaway sa Tarlac City, may umuugong na balita. Unang termino pa lang ng kanilang kapitan, ubos biyaya na akong gumasta. Sa panahong mabilis na ang takbo ng teknolohiya, makinilyang sing-presyo raw ng modernong laptop ang hiniling ni Kap mula sa munisipyo. Galante rin daw si Kap dahil kahit sa yumao, pinapasweldo. Tulad na lang ng kaso ni Noel Di Marucot na nagtatrabaho sa barangay bilang tagalinis ng kanal. Napag-alaman namin na mamahinga na pala ito sa kasalukuyan. 3 beses na biklaging na nagkakahalaga na ang isa is 99,000, ang isa is 96,000, ang isa ay 98,000. Aba, nasa puntod na, nakabuenas pa. Ibang klase ring bumuhay ng patay si Kapitan. May declogging project daw si Kapitan para sa kanilang anti-flood campaign. Sinwelduhan po siya ng 5,000 within 20 days. 300,000 piso ang halagang ginastos para linisin ang mga kanal sa kanilang lugar. Pero ang pagkamahal-mahal na proyekto, walis tingting lang pala ang ginamit. Abay, walastik naman yan, Chairman. Ang buong kwento ng kamatan, ni Kapitan, malalaman na sa susunod na Sabado dito sa Tutok Tulfo. Di siguro ako matutulfo. Uy, napakalakas ko naman yata. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko. Kaya kung may pabibisto kayo kaagad ng magreklamo, mag-text o mag-email at ipadala ang mga litrato o video ng inyong sumbong sa aming action line at tutugunan ko ang anumang hinaing na pararating nyo sa amin. Dahil misyon ko ang sagot sa maliit na malaking problema. Ako si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.